Bakit ba tayo nababalisa, natatakot, nag-aalinlangan, nagdududa? Well, ang kalimitang sagot natin ay kulang yan sa pananampalataya. Well, maaari yun. Pero hindi lamang yun. Pero isa ang sigurado na nawa yung ating pananampalataya, ginagabayan tayo. Yung kasi yung uri ng ating pananampalataya, hindi yung pananampalataya na basta manalig ka na lang sa Diyos. Hindi yun. Ayun ay pananampalataya na nakabase sa katotohanan. Kaya ngayon ang pinahayag ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya nga, yung pananampalataya natin ay pananampalataya natin mapagalabanan natin ang anumang uri ng pagkabalisa. Bakit? Kasi inaalis yung walang kasiguraduhan, yung hindi natin alam. Sabi nga natin, kung minsan kapag tinatanong mo yung mga bata, minsan ang sagot ay, hindi ko po alam. Very dangerous yun. Wala kang alam. Kaya ang turo ng ating pananampalataya ay, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ano kung sabi ni Jesus, walang makapupunta sa Ama, kundi isang pamamagitan ko. Kaya bahagi yun na kung saan ay magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. May mga bagay na nawa, maunawaan natin dulot ng ating pananampalataya. At nawa, tayo ay magpagabay, maging bukas tayo na maunawaan ang pananampalatayang ito na nakabase sa katotohanan. Kasi may mga pananampalataya, pananampalataya ako sa inyo, pero hindi naman nakabase sa katotohanan. Tiwala ka lang sa tao. Dahil tiwala ko sa tao, ka lang. Dahil hindi yun. Yung ating pananampalataya sa pananampalataya na alin, ang pinakapundasyon ay katotohanan. Kaya nga, nawa, magabayan tayo ng katotohanan ito. Katulad halimbawa ng katotohanan ng alin, katotohanan ng kamatayan. Dapat maging maliwanag sa atin. Masakit, pero yun ang katotohanan. Ipinapapanig sa atin na hindi pala lahat ng katotohanan masaya. Hindi pala ng katotohanan ay nakagagaan ng loob. May katotohanan pala tayo ay daranas ng kalusutan. Katulad ng ating nararanasan ngayon habang inihatin natin sa huling hantungan si Milagrosa. Pero bahagi lang yun ng katotohanan. Natawa, nakita natin ilang pang katotohanan na nawa, patuloy tayong magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Milagrosa, na maaring ang ilan sa inyo ay naging karugtong ng buhay na yan, na maaring kayo ay naging nakisalo sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Milagrosa. Bahagi yun, magpasalamat malaki tayo sa biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At magpasalamat tayo sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Milagrosa. Maaring sabihin natin ay hindi, pero kinakailangan natin matanggap ang katotohanan na ito at maipagpasalamat natin yung panahon na inilagi niya sa inyong piling at naging bahagi ng inyong buhay. Pero ito lahat, magpasalamat tayo
sa biyaya ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos kay milagrosa ka sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi siya nagbibigay sa atin ng alin? Ng buhay na walang hanggan. Huwag natin kalimutan ang biyaya ng pananampalataya na siyang naging dahilan kung bakit tayo lahat ay nais ng Diyos na alin? Makarating sa langit. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking na may maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo. At hindi lamang yun. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitiyahan. Kaya nga si Jesus ay namatay sa krus. Ibinuhos ang kanyang dugo at muli na buhay para tutusin tayo sa ating mga kasalanan upang pakinabangan natin ang biyaya na ito na nawa ay magbigay sa atin ng lakas upang alin